strength, I will go. I will go where you lead me. I will go where you lead me. Who will go for us? I will go. I will go where you lead me. I will go where you lead me. Here am I. Send me, Lord. I will go. Because my eyes have seen the King, I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where you lead me. I will go where you lead me. Who will go for us? I will go. I will go where you lead me. I will go where you lead me. Here am I. Send me, Lord. I will go. I will go. I will go. Who will go for us? I will go. I will go. I will go. Here am I. Send me, Lord. I will go. I will go. I will go. I will go. Everyone knows you as a man of honor, and I am glad to know you simply as a friend. You've always taken time to be my brother, and I'll be standing by you in the end. But I will never put you on a pedestal. I thank the Lord for everything you do, and I'll be there to pray for you and for the ones you love. I believe that He will finish all He started in you.
God first morning mga kapatid. Jesus will be our faithful friend. Ano po? So yan, isang pagpapala na naman sa umaga ating mararanasan sa umaga na ito. Pagkat siya ay ating kasama na naman sa oras na ito, sa sandali na ito. At maaari ang ilan sa atin ay napuyat. Kami rin ay napuyat doon sa evangelism. Hindi kami napuyat sa ibang sa kainan. Kasi marami na sa atin napupuyat sa kain ng pag 24. Dati ginagawa na pero ngayon di na ngayon. Kasi nakakapuyat kain na lang tayo sa araw kaysa sa gabi. So God, first morning po sa lahat na narito ngayon. Mapalad tayo. At muli tayong binigyan ng bagong buhay, bagong pag-asa sa umaga na ito. Connect tayo sa CLPM para makinig ng reflection doon at tayo matuto pang muli. Mas matuto pa tayo sa experience ng iba pa. Po. At bago tayo, habang naghihintay, batiin natin ang mga narito sa live ngayon. Good morning po sa inyo, Ate Revy, at kay Sister Shirley. Ate Lorna, good morning po sa inyo dyan. Sister Sweetie, magandang umaga. Sa lahat na nandiyan sa background, Sister Belinda, Sister Elizabeth, Sister Teresita, Diary Tres, at Sister Wilma. Mga kalamidad, nandyan po yung listahan dyan, ay nandyan po yung kagutom, mga sakit na di na gumagaling, mga broken homes, andyan. Nandyan na yung mga kapatid, nakalista na po dyan mismo sa sinabi ng ating Panginoon. Iigting ang lahat ng maraming paghihirap. Kapag ka po nakakita tayo ng mga palatandaan na ito, paigting po ito ng paigting mga kapatid, intensify ito ng intensify. Yan naman ho sana ang ating pambukas sa mata. Kaya pinapahintulot ito ng Panginoon para mabuksan ang ating mga mata at maantig ang bawat damdamin na hindi kinakailangan pa lang ako'y mag-ipon ng mag-ipon para sa sarili ko lang. Ako pala ay pinagpapala ng Diyos para lalong maging maigting ang pag-ibig ko sa aking kapwa. Lalong maging matindi ang aking pag-iisip kung paano ba ako makakagamit ng mga tinatangkilik para itulong sa iba. Lalo na sa nagtatapos na gawain ng Panginoon, mga kapatid. Sa verse 14 ay makikita po ninyo na ipangangaral ang mabuting balitang ito sa sanlibutan at kung magkagayon ay darating na ang wakas. Mga kapatid, darating na po ang wakas, ipinangangaral na po ang salita ang pag-ibig ng Panginoon, ang katotohanan na alam natin sa buong mundo. Alam niyo mga kapatid, sa listahan po natin, ilan na lang ang hindi pa po napapasok ng mga bansa na wala pong Adventist missionary. Halos lahat po may Adventist missionary na sa lahat ng mga sulok ng daigdig. Malapit na dumating ang Panginoon. Pero yung selfishness sa puso natin, ito po yung, mga kapatid, ito lang yung malaking problema. Ito lang pong araw na ito, buhat pa po nung dumating ang December, tayong lahat ay busy-busy, Pastor Nelben, no? Busy-busy tayong lahat ng kababalot. Ano ba ibibigay ko? Ano ba ibibigay ko? Busy. Ano ba tatanggapin ko? Ano ba bibigay o natatanggapin ko? It is about giving and receiving. The season is giving and receiving. That's very good. Pero mga kapatid, ilang kaya ang nakapag-isip ng may tinanggap tayo na ito ay tatabi ko ito para sa gawain ng Panginoon. Dadagdag na naman ito para sa gawain ng Panginoon. Hindi mga kapatid, bibili ko ng bagong sapatos, bibili ko ng bagong damit, may pambayad na naman ako sa bago kong cellphone. Nakapokus na lahat sa sarili. Mga kapatid, Jesus is coming soon. At mga kapatid, paigting ng paigting ang mga kalamidad, paigting ng paigting ang mga sakuna, pabigat ng pabigat ang mga problema. Mga kapatid, ito po'y palatandaan na meron pong mga taong kagaya natin sa loob ng church ay nagamot na ho ang selfishness. Atin na pong iniisip ang kabutihan ng gawain ng Diyos, ng ating pamilya, ng mga kapitbahay, papaano sila makakatanggap ng pag-ibig ng Diyos. So mga kapatid, yung pong section na ito'y mayaman ito mga kapatid, na sinasabi doon, hindi ba ito ang iniutos ko sa inyo na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa? At malalaman ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga tagasunod o alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa.
kung namamayani sa ating church ang pag-ibig, yung mga tao, bago pa nila marinig ang doktrina, makikita na po nila ang doktrina sa ating buhay. Bago nila marinig na si Jesus ay darating, makikita na po sa buhay natin ng mga taong tayo nga ay naghahanda sa second coming ni Jesus Christ. Amen mga kapatid. Happy God First Morning at sana po Amen. magising ang ating mga diwa at ang ating maantig ang ating damdamin ng mga kalamidad na ito na tayo ay magtuon ng pansin sa higit na nakararaming nangangailangan ng tulong, lalo't higit sa gawain ng ating Panginoon. Amen po. So, bad news yung calamity, pero sa ibang banda, good news kung maalis yung ating selfishness. Magagamot nito yung selfishness natin kung makikita natin na tayo pala ay tinutulungan ng Panginoon na ginaguide niya na unti-unti nating maalis yung pagiging makasarili. So meron po kayong ibang reflection mga kapatid, meron kayong testimony. Pwede niyo pong i-chat dyan o mataas po kayo ng kamay mga kapatid ko. Ano yung inyong take away sa ating pong pinag-aralan kahapon? Dito po sa Awakened Attributes of Christ Character. Sabi po dito yung pinakagusto ko rin, He loves men and women as the purchase of His own blood. And He says to us a new commandment, I give unto you that ye love one another as I have loved you, that ye also love one another. So ang ginagaya pala natin na pagmamahal ay pagmamahal ng ating Panginoong Jesus. Yung pong unconditional love na pagmamahal mga kapatid. Di katulad sa exchange gift, ang usapan ay 200, no? Tapos kinenta mo yung natanggap mo, ay boy, 150 lang ito Abay, nalugi ako 200 ang ibinigay ko So may selfishness pa rin doon sa exchange gift, nalugi ka pa, ika. Pero ang mas maganda pala, yung pag-ibig ng Panginoon na unconditional, no? Walang lugi sa pagmamahal natin. Kapag yung pagmamahal natin katulad ng ating Panginoon, di tayo malulugi mga kapatid, no? So, sa exchange gift lang nalulugi, pero sa pagmamahal sa Panginoon, yung pagmamahal natin sa kapwa natin, di tayo malulugi kasi nga sinusundan natin yung pag-ibig ni Jesus. Okay po mga kapatid, meron pa po ba kayong reflection dito sa ating pag-aaral? Oras natin ay 51. Sige po, Pastor. Ayan. Sige. Si Brother Johnny ba? Sige po. Opo, Pastor. Johnny, okay. Ako mga kapatid, mga kamanggagawa, mga pastor. Personally po, pagdating po dun sa tinatawag na espiritu ng pagbibigay, yung sa exchange gift, ito po talaga ay dinidiscourage po namin. At kami po ay magsasagawa dun sa aming church ngayon, dun sa Tigpalas. Nag-commit po kami na magbibigay po kami sa mga kapuspalad doon sa mga interest. At bawat pamilya ay nag-commit na 300, Pastor, 300 per pack ang ito-donate. Amen. Ngayon, sabi ko, magtatawag yung aming leader doon. Sabi ko, magbibigay po kami yung pamilya namin ng tatlong pack. Kalabit ng kalabit si Mrs. sabi nga nun. Huwag 3, sabi nga nun. Gagawin, kung 3 ka, 2 yung sa akin, sabi ni Mrs. Kaya yung sa aming pack ay 5. 5 yung pinag-usapan po yung Sabado. Tapos linggo, sabi niya, hindi pa ba tayo mamimili? Sabi gano'n. Namili na po kami, Pastor. Tapos, nakahanda na yung 5 pack namin. Gagawin po kasi namin, Pastor, yung yung aming gift giving. Gift giving po ang tawag namin sa December 29. Bali, yun po yung aming Thanksgiving. Mag-i-invite po kami ng mga pamilya na hindi Adventist. Yun ang bibigyan namin.
Recording nakaipon in po, progress. nakaipon po kami sa ngayon ay 50 families yung aming mabebenepisyohan. Amen. Alam niyo mga kapatid, isang pagka pala ikaw ay nag-commit sa Panginoon sa ganung gawain, nakapagbigay po kami ng pagtinuos po namin yung aming binigay ay 1,600 yung napamili namin para sa pagbibigay. 2 araw lang, Pastor, ang lumipas. 4 na doble ibinalik ng Panginoon. Amen. Ganun po kabuti ang Panginoon. Kaya pag tayo ay nag-commit sa gawain ng Panginoon, sabi nga, hindi tayo pagkukulangin. Hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon kung tayo magkukumit sa gawain. Ay ibabalik niya. Hindi lang doble, kundi 4 na doble. Ano mga kapatid? Masaya po yung aming mga puso na gumawa sa gawain ng Panginoon sama-sama sa loob ng iglesia. Yun lang po at marami pong salamat. Amen. Nakaka-inspire naman yan, Brother Johnny. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon sa umagang ito sa mga ganyang magagandang mga patutuo at balita. Tumataas ang Panginoon, bumababa ang bayan ng Diyos. Pagkaganyan ang ating pong paghahanap sa Panginoon, pagkaganyan ang ating pong mga nararanasan, mga kapatid, ay kalaki ng Panginoon. At ang Panginoon ay naluluwalhati, mga kapatid. Wala ibang intensyon tayo dito, kundi palakihin ang palakihin si Jesus, palitin naman ang palitin ang sarili natin, mga kapatid. Kasi walang ibang dakila, kundi ang ating Panginoon. Purihin ang Panginoon sa ganyang mga activities. Ang mga tao ay kailangan nila ang pagmamahal ng Panginoon. Purihin ang ating pong nakilang tagapagligtas. Okay, mga kapatid, ay nagpapasalamat ako dito sa ating host na patuloy na sumusubaybay, si Pastor Nelben. Ay blessing po ito. Personally, blessing po siya sa akin. Kasi kanina nangangamba po ako na parang wala pa atang gumigising. No? Mahabol siya, kaya pala malayo pala yung pinanggalingan niya. Ganon din, alam kong tayong lahat ay abala ngayon. Alam nyo, pag December 24, kahit mga Adventist ay sumasama po tayo sa sayahan ng family natin. Hindi naman po lahat ay Adventist. Okay lang po, at purihin ng Panginoon, isang pagpapasalamat na ating pwedeng gawin ay tayo ay gumising ng maaga at pasalamatan siya sa ganito mga platform. Magkakasama tayong lahat. Okay, salamat po din sa Pastor ay kay Brother Sai na kapartner po natin. Nasa likod lang po siya ng platform na ito. At gabi-gabi, umaga ay kasama po natin siyang gumigising ng maaga para po tutukan ang ating pong mga kapatiran na naghihintay po para ho sa ating pong live streaming. Pastor Nelben, batiin mo nga yung ating mga live streaming viewers at mga kapatid po ay gumising din ng maaga kasama natin matapos ang magdamag ba o buong gabi na Buong gabi. celebrate nitong ating season of giving. Sige. Dito po sa amin sa Kainta, gusto namin matulog na maaga. Kaya lang, ang daming putukan, napakaingay. Talagang mahirap matulog. Kaya binabati natin, sabi dito ni Brother Melvin, Pastor Jerry, pagbati ng God First Morning sa mga viewers ng Discipleship Ministry. So tayo po ay naka-cross post sa Discipleship Ministry. Yan. At gayon din po, binabati natin ang lahat po ng ating po mga kapatid saan man kayong lugar dito sa Central Luzon Provinces Mission, sa Bulacan, sa Pampanga, sa Nueva Ecija, dyan sa Aurora, sa Tarlac, sa Zambales, sa Bataan. Naabot po kayo ng tinig. Dito po ay kayo po ay welcome. O kaya kayo po ay taga Manila, taga CLC. Welcome po kayo dito sa Central Luzon Provinces Mission. And God First Morning, lagi nating unahin ang ating Panginoon. Ano man ang okasyon, mga kapatid, ang Panginoon ang nauna sa ating pong mga buhay. Yeah. Amen. Amen. Pastor Nelven, meron akong gustong i-share meron sinabi si Sister White dito, maganda po ito, no? Dagdag sa ating mga ginagawang pag-aaral. Sabi po niya dito sa Councils on Stewardship, page 16, line 1, no? Sabi po niya, i-share ko na po ito sa aking Facebook. Sabi niya, as you stand before the cross
and see the Prince of Heaven dying for you, can you seal your heart saying, "No, I have nothing to give"? Ayan ho mga kapatid. So ngayong panahon na ito ay maraming mga kapatid, maraming mga tao marahil, mga kapatid sa church, ay nag-aalala kung ano ba ang pwede ko ibigay mga kapatid. Yung mga taong hirap na mag-contribute, magbigay para sa mga dapat na pagbigyan, gawain, ay tanungin po natin ang ating sarili habang tinitignan at pinagmamasdan natin si Jesus na ating na Prince of Heaven, ay saka nating sabihin, wala akong maibibigay. Palagay ko mga kapatid ay matinding gamot na po yan para ho sabihin natin na meron pala akong maibibigay. So tandaan po natin, ang maliit at malaki na ating tinangkilik ay oportunidad na ibinigay sa atin ng Panginoon na sa ating capacity ay mag-isip tayo ng bagay na magagawa para ibahagi ang mga pagpapalang tinanggap natin. Maliit man o malaki na ating tinanggap galing sa nagbigay, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya meron po mga tao na kagaya po ng pamilya ni Brother Johnny at ng simbahan po doon na kanilang pinangangasiwaan ay nag-isip ng kaunti. Ito po ay gift giving para po sa mga taong mahihirap, maaari kapuspalad. Kami rin po, ang pagparito po namin dito sa aking biyanan ay kahapon po ay nagbalot kami ng kakaunti na mga pang-50 mga tao lamang na nagbalot ng mga pwedeng ibigay sa mga taong hindi nakakaranas nung nararanasan po natin ngayon. So marami pong ganyan, mga pastor din, na gumagawa po ng mga simple para ma-share po ang love ng Panginoon sa panahong ito. Salamat po sa inyong lahat na gumagawa ng mga kaparaanan para maging likas na po natin ang mag-isip ng magbigay sa iba at sa gawain ng ating Panginoon. Salamat po. Okay, maraming salamat po Pastor Jerry. So, maraming mga kapatid din ang talagang hindi lang nila pinapabangkit ang kanilang mga pangalan. Pero sila'y tumutulong sa mga nangangailangan, lalo na sa panahon natin ngayon. So, purihin ng Panginoon sa kanilang mga buhay, maitaas ang ating pong Panginoong Yesus. So sa umaga na ito ay 5:01 na, no? Yung ating pong oras. At tayo po ay magsisimulang mag-aral dito po sa Councils on Stewardship. Ang ating pong pag-aaralan mamaya ay the highest honor, the greatest joy. Yan. So, di ko lang po alam kung sino yung ating speaker. Nandito na po ba yung ating speaker? Parang si Ma'am Winnie ata ang speaker eh. Si Ma'am Winnie Manlungat. Ayan. Tama yung ba? ating... Tama po ba? Oo. Siya nga po ata. Sige po. Hindi ka ba nasabihan, Star? Hindi ba po eh. Walang nag-request. Pero ganun pa man, ang ating pong pag-aaral ay the greatest joy. Ano kaya itong the greatest joy? So ating pong tingnan ito pagkatapos po ng ating pong mga papanood ng mga video tungkol po dito po sa ating pong programa. Yung ating pong station ID, Pastor. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church
particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone, and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed, years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God.
Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na siyang aming tagapagligtas, kami po'y patuloy na sumasamba sa inyo ngayong umaga na ito at aming ininadalangin ang aming pong pag-aaral at ang manguna sa aming pong pag-aaral ngayong umaga. Si Ma'am Winnie Malungat ay pong pagkalooban ng karunungan na nagmumula sa inyo, O Diyos, at ihanda niyo po ang aming puso't isipan na aming matanggap ito at aming pong maisabuhay. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Kapag minsan nating pinili na maging tagasunod ni Jesucristo, ang pagiging katiwala ay hindi na isang pagpipilian. Ito ay isang kahilingan. Kahilingan sa isang pagiging tagasunod o disipulo ni Kristo ang maging tapat na katiwala. Ano ang pagiging katiwala? Sa isang simpleng kahulugan, ito ay pagtanggap, pagpapaunlad, pagbabahagi, at pagbabalik ng mga kaloob ng Diyos. Isang gawain o tungkulin ng pamamahala sa mga pag-aari ng Diyos na ipinagkatiwala niya sa atin. Ang pagiging katiwala ay pagiging responsable sa mga kaloob na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin sa lahat ng bagay sa tamang paggamit ng mga ito, ayon sa layunin ng Diyos na kinikilala nating may-ari. Tayo ay mga katiwala, hindi ang may-ari ng buhay na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Tinawagan niya tayong magbalik sa Diyos sa pamamagitan ng panahon, talento, at kayamanan. Ang nangingibabaw na layunin ng pagiging katiwala ay ang pagiging alagad. Ang espiritualidad sa pagiging katiwala ay totoong malapit sa tunay na pagiging alagad. Nangangahulugan ito na tayo ay manatiling sumusunod kay Jesucristo bilang ating Panginoon ng ating buhay. At dapat na nagsisikap na nabubuhay na mabuti niyang mga katiwala. Ibinigay ng Diyos ang lahat ng bagay na ating kailangan para sa ating misyon at humayo at gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Ang mga kaloob sa atin ay para ating ibahagi, hindi para itago. Ang pagiging katiwala ay panawagan na ating gawing prioridad ang Diyos sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Ito ay ang paraan ng pamumuhay, hindi isa lang programa ng simbahan. Hindi tumitigil na magkaloob ang Diyos sa atin. Ito naman ang pagkakataon natin na tumugon mula sa pusong nagkakaloob. Ito ang paraan ng ating pamumuhay na puno ng biyayang umaapaw mula sa malalim nating espiritualidad. Bawat isa sa atin ay tumanggap ng espesyal na kaloob na para lang sa atin na magagamit din natin sa misyon na inilagay ng Diyos sa ating buhay. Ang kanyang mga kaloob ay kasama ang bawat minuto ng panahon, ang ating skills at abilidad, ang ating pamilya, ang ating tahanan, ang ating finances, ang ating trabaho, maging ang ating personalidad at ating mga hilig na gawin at marami pang bagay. Mga kaloob na ito ay tinawagan tayong lumago at magbahagi ng masaya at pagpapasalamat. Mawawalan ito ng kabuluhan kung itatago at totoong masasayang ang mga kaloob na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Kung ating yayapusin ang ganitong pangunawa, mababago ang maraming bagay sa atin. Tinawagan kang maging disipulo at tagasunod ni Jesucristo. Ang tugon sa panawagan na maging disipulo ng ating Panginoon ay hindi isang araw lang na kaganapan sa iyong buhay. Ito ay araw-araw na pagsasaisip ng pagpapasya. Ito ay tungkol sa panukala ng Diyos sa iyong buhay. Alam niyo ba na pagka tayo ay nagbalik sa Diyos, pararamihin niya ang ating mga kaloob? Naalala niyo ba ang isang batang lalaki sa Ebanghelyo ni Juan
ay nag-abot ng kanyang 5 sibadang tinapay at 2 isda. Tinanggap ng Panginoon ang maliit na handog. Pinagpala ito, pinarami at ipinamahagi sa maraming tao. At mayroon pang lumabis. Ang himalang ito ng pagpaparami ay nangyari dahil sa pagbibigay ng isang maliit na bata. Ang pagiging katiwala ay isang estilo ng buhay na nahahayag kung sino tayo at ano ang ating pinaniniwalaan. Higit pa ito sa pagbabahagi ng ating mga kayamanan, kundi hinihiling nito ang ibigay ang buo nating sarili, ang ating panahon, kakayanan, ang ministeryo at ating mga relasyon. Ang pagiging katiwala ay totoong panawagan sa banal na pamumuhay. Ang pagiging katiwala ay isang pagtugon sa pagiging disipulo ni Kristo. Ano ang iyong tugon? Mangyari nawang sa ating pagtugon na maging tunay na alagad ni Kristo ay magawa nating mailagay ang ating nais sa huli at ang Diyos sa una. So ang ating pong tagapagsalita ngayong pong umaga, ang ating Women's Ministries, Family Ministries and Adventist Possibilities Director, Ma'am Winnie Malutan. So atin na po siyang pakinggan ngayong umaga. God first po sa ating lahat, mga kapatid. Tunay po na napakabuti ng ating Panginoon at tayo po ay kanyang muling ginising sa umagang ito. Kaya nga po ang sabi ay, every gising is a blessing. Sa umaga pong ito ay akin pong ibabahagi sa inyo, kamukha po ng nabanggit ni Pastor Nelven kanina, ang ating pong topic ay the highest honor, the greatest joy. At ito po ay masusumpungan pa po natin sa aklat ng Counsels on Stewardship, Chapter 3, na nais ibahagi ng ating Panginoon sa atin. Ito rin ang magdudulot sa atin ng lubos at tunay na kaligayahan. Sa pagsimula pa lang ng mundo, nang lalangin ito ng ating Panginoon, pinahalagahan na po tayo ng ating Panginoon. Pinagkatiwalaan po tayo ng Diyos upang pamahalaan ang mga bagay na kanyang nilalang, maging ang mga bagay na nasa atin ngayon. Di po ba ito ay isang malaking karangalan, mga kapatid? At kung atin pong isakakabuhayan ng lubos, gagawin po natin na maging isang tapat na mabuting katiwala, hindi lamang po sa pagiging tapat, sa pagbabalik ng mga ikapo at handog, maging sa ating mga kalusugan, talento, oras, gagamitin po natin ito ng wasto. Hindi po natin sasayangin. Wala po tayong sasayangin dahil lahat po ng ito ay isusulit natin sa ating Panginoon. Meron pa pong isang malaking bagay na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. At ito po ay ang ating mga anak. Ako po ay naniniwala na sa kabila ng kanilang murang edad, ay maaari natin silang turuan na magbalik ng tithes and offering. Ipaliwanag po natin ito sa kanila, sa kabila ng kanilang mga batang edad. Maalala ko lang po at maikwento ng maikli. Ako po ay grade 4 no, nang una po sa aking introduce ng magulang ko ang pagbibigay ng tithe and offering. Ipinaliwanag po nila sa akin ang kahalagahan nito. At ako po ay mapalad at ako ay naturuan ng aking ina. Sinasabi ng mga kaklase ko, bakit kailangan mo pa magbalik ng tithe and offering? Nabigyan naman na yan ng parents natin ng tithe and offering. Sabi po nila sa niya, wala ka naman trabaho. Saan mo kinukuha yan? So from the allowance I receive, I started to practice returning tithes and offering kahit po sa murang edad. At ito po ay nakasanayan ko na. At
Sabi ko, ito po ay isa kong personal commitment ko po sa ating Panginoon. Kaya yun ang sinasabi ko po sa kanila. Ang Panginoon po ang pinagmumulan ng ating buhay, kabuhayan, at lahat ng meron tayo ngayon. At mula sa kanyang walang hanggang pag-ibig, He has granted men the privilege of becoming partakers of the divine nature, and in their turn, of diffusing blessings to their fellow men. Kung paano po tayo pinagpala at pinagpapala pa ng ating Panginoon, may we be channels of blessings to others. Kung ano man po ang meron tayo, not only financially, ibahagi natin ito sa ating mga kapatid. Ibahagi natin ito sa iba. Sabi nga po dun sa isang slogan na nakikita ko madalas sa mga schools, God first, others next, ourselves or you last. So laging una po ang Panginoon, sumunod po ang ating mga kaibigan, kapatid, mga nakakasalamuha, at laging ihuhuli po natin ang ating mga pansariling mga kagustuhan. This is the highest honor, the greatest joy that it is possible for God to bestow upon men. Sabi pa po, God wants us to become participants in labors of love. Ano po ba itong mga labors of love na ito? Diba, minsan pag may nagpatayo ng bahay, sabi, ay, labor of love niya yan. Ano po yung labor of love? Dito po, ang sabi, we share our blessings without expecting something in return. So kapag tumulong po tayo sa iba, sana po hindi po yung may motibo tayo. We do it out of love. He who refuses to become a laborer together with God just because of his selfish indulgence, ignores the wants or need of his fellow men, ano po kaya ang mangyayari? Pag daw po nagiging selfish tayo or mas inuuna natin lagi yung sarili natin, ano po ang mangyayari? Sabi po, we are withholding or is withholding from himself the richest blessings that God can give him. So ito po pala magiging hadlang para lubusan nating maranasan ang pagpapala ng Panginoon sa atin. Maalala ko lang po yung story ni John Rockefeller. Siguro po marami sa atin ay familiar tayo kay John D. Rockefeller, lalo na yung mga nakarating na po sa ibang bansa. Sa New York, mayroon siya ditong sariling building. Isa po siyang mayaman. Way back, mga ilang years na po, mayaman po siya, napakayaman niya. At sa kabila ng pagiging mayaman po niya, hindi pa rin siya masaya. Nagkasakit siya na hindi po maintindihan ng mga doktor kung ano po yung pinagmumulan ng kanyang karamdaman. At siguro po sa kanyang pagmumuni-muni, bigla niyang na-realize na bakit hindi ko i-share itong kayamanan ko sa iba. Nagpatayo po siya ng iba't ibang foundation at dito halos ang kanyang pera ay kanyang ibinabahagi. Malaking bahagi ng kanyang kabuhayan, ng kanyang kinikita ay ibinahagi niya. At alam niyo po kung anong nangyari? Yung sakit na hindi malaman ng mga doktor kung saan nagmumula, ito po ay nawala sa kanya. At siya po ay nabuhay ng mahaba. Yung kanya pong pagpapala na naranasan mula sa Panginoon, ito po ay kanyang ibinahagi sa iba. Naging channel of blessing siya at ito po ay nakita sa kanyang pamumuhay. At hanggang sa ngayon, marami pa po siyang foundation, buhay. Buhay pa po ang kanyang foundation hanggang sa ngayon. Kapag po ang pagbibigay ay ito po ay ating naging lifestyle, ay makikita po ito sa ating kabuhayan at magiging pagpapala po tayo sa iba. Kapag ito po ang ating isikinabuhayan, magiging lifestyle natin ito mga kapatid.
Kaya nga po mga kapatid, lagi po nating tatandaan, ibinahagi po sa atin ng Panginoon ang highest honor na ito. Ito po ay tayo ay maging channel of blessing sa iba. At kasunod po nito, mararanasan po natin ang lubos at tunay na kaligayahan na tangi lamang sa ato sa maikling mensaheng ito. Nawa po ay maging pagpapala po sa atin ito at tayo po ay ma-remind na tayo po ay mga katiwala ng ating Panginoon at tayo po ay maging abala sa gawain ng ating Panginoon upang sa gayon sa iba't ibang kaparaanan, hindi lang financially, ay maging pagpapala po tayo sa iba. Marami pong salamat mga kapatid at nawa po sa araw po ng Paskong ito ay maranasan po natin ang tunay na pagpapala ng ating Panginoon at maging bahagi din po tayo ng pagpapala sa iba. Thank you po at God bless po sa lahat. Amen. Amen. Ano po masasabi ninyo mga kapatid? Amen. Put God first. Okay po, tayo po dadako na sa ating pong united prayer. Papangunahan po tayo ni Brother Johnny Aris sa adoration and confession. Amen mga kapatid. Ayan po tayo ba ay na-bless sa umaga na ito mga kapatid? Maganda yung nakita kong punto. Isang punto lang gusto kong i-din dito mga kapatid. Isang punto yung aking gustong i-share sa inyo. Ano po? Kailangan bubuksan ko lang. Yan. Sabi dito ay ang ano tawag sa Tagalog? Pinakamataas na karangalan ay ang pinakamalaking kaligayahan ba? Ano kaya yung karangalan na yun, at saka pinakamalaking greatest joy, ano po? Yun daw yung yung pagtanggap natin sa layunin ng Diyos, ano yun? Pagtulong pala sa kapwa, mas maganda pala yun, pagtulong sa kapwa. Isipin natin yung kapwa kaysa sa ating sarili, hindi puro ating sarili. So yan sa pamamagitan ng salitang love, yan yung greatest joy, pag-ibig sa kapwa. Gaya ng Panginoon na nagbigay sa atin ng lahat ng bagay. Sinag ng araw, sinabi niya sa mga kalikasan na patuloy niya ibinibigay sa atin. At para tayo ay maging mabuhay sa mundo na ito na may kalakasan at lahat ng pangailangan natin. Kung natin walang kalikasan, hindi tayo mabubuhay dito sa mundo. So sinasabi dito na atin daw pag nilay-nilayan yung ating mga buhay, hinahamon tayo ng lesson na ito. Bawat isa sa atin, suriin natin yung ating mga puso. Kaya laman ang ating mga puso, mga kapatid, Sabi dito ay, namumuhay ba tayo para sa ating sarili lamang? O tayo ba ay aktibong kalahok sa banal na gawain? Yan, Nahirap mamuhay ang sarili lang, mga kapatid. Bakit? Pag namuhay tayo sa sarili ng stress, nakaka-stress samantalang pagka tayo ay active sa gawain. Masaya kahit na mahirap, Masaya pagod, So, sabi ko nga yung ating pagtatrabaho, hindi masama yan. Kailangan natin yan Pero dapat meron tayong oras para sa gawain. Po, mga kapatid? Sabi dito ay yung banal na gawain ay binigay sa atin ng Diyos para atin siyang makasama. Makasama natin siya, maging close tayo sa Kanya. Namumuhay ba tayo may bukas na kamay? Handang magsilbi at magbigay sa iba. Mas maganda rin yung testimony ni Brother Johnny kanina, Instead na mag-exchange gift sila sa church, yung kanilang price for exchange gift, ginawa nilang gift giving para sa iba. Gayahin natin yung one time, maganda yan, Kasi, to be honest, po, hindi lahat ay nag-i-enjoy sa exchange gift. Lalo na pag, tama nga yung sinabi ni Pastor Nelvin, nalugi sa exchange gift. Ako, ang aking sariling pananaw dyan sa exchange gift, kunyari, bigay ng presyo. Hindi ko na tinitingnan yung presyo. Mas mahal pa rin yung binibili ko kasi gusto ko yung gusto kong maging sa akin, yun ay bibiling ko pang exchange gift para sa iba. Na para pag may nakakuha wow, gusto ko to, maganda to, di ba?
Iba kasi ay, naku, ito lang yung presyo yung binigay sa expensive, ito lang din yung bibili ko. Para hindi ako malugi. So yun ay hindi nagpapakita ng pag-ibig sa kapwa, mga kapatid. Ano? Selfishness pa rin matatawag yun. Anyway, ay past is past. Nangyayari mga ganyan talaga sa ating buhay. Ngunit may panahon pa para tayo magbago. Ano po? Nais ng Diyos sa tayo mamuhay na may pag-ibig sa ating kapwa. Sa mundong ito ay ipakalat natin ang kanyang pag-ibig at kaligayahan. Saan daw tayo man magpunta na po mga kapatid. So ayan, ang mensahe ng pag-ibig ay nagpapatuloy sa bawat sandali, lalo na sa panahon na ito ng season na ating nakasanayan. Bagaman hindi dapat i-celebrate ang kapanganakan ng Panginoong Diyos dahil hindi naman yun nasa Bible. Ano? I-celebrate natin hindi lamang pag Pasko, hindi lamang pag December. The seasons of love and giving is everyday season, ano ba, mga kapatid? Lalo na yung pagtulong sa gawain ng Panginoon. And praise the Lord mga kapatid. Tayo 11 na nasa live, malamang napuyat yung iba. Kasi nga maingay sa kapitbahay, mga paputok. Iba naman may mga bisita, mga kaanak. Natural na mapupuyat sa kwentuhan, kasiyahan, mapupuyat. Hindi masamang tumanggap ng bisita. Kapag ganitong, ito ngayon nagiging reunion kadalasan, reunion. So okay lang yan mga kapatid. Basta ang layunin natin ay pag-ibig. Yan, ano po. Tayo lahat ay manalangin mga kapatid. Ating ipanalangin ang bawat isa. Let's pray po. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa umaga na ito, nais muli namin magpasalamat sa inyo na muli nyo kaming ginising sa aming pagkakatulog. Binigyan ng panibagong buhay, pag-asa na kami maaaring magbago sa aming pagiging makasarili. Salamat sa lesson na ang greatest joy ay aming matatagpuan sa piling po ninyo sa pamamagitan ng pagtulong sa aming kapwa. Bilang halimbawa na gamitin namin kung paano nyo kaming inibig, binigay sa amin ng mga pangailangan, tinawag kami kahit kami mga makasalanan o dakilang Diyos. Salamat at kayo nariyan palagi para kami ay gabayan. Salamat po at kami ay matututo na magbigay ng naming oras para sa gawain, pag-ibig sa iba, pag-ibig sa kapwa, at hindi nang puro sa aming sarili lamang. Sa ganitong paraan, kami mapiging mas malapit po sa inyo. Makikita namin palagi ang inyong kabutihan at maalis namin ang aming pagiging makasarili, sapagkat ito ay isang mantsa sa aming puso na kailanman ay walang karapatang makapasok dyan sa langit na bayan. Salamat sa pagmulat sa aming mga mata. Salamat na pag-asa na palagi niyo binibigay sa amin. At patawad po kami man kung saan niyo po kami nagsapungan magkulang at nagkasala. Sa pagpapatuloy namin panalangin, nais namin patuloy na isama sa panalangin ng mga pangaral pa rin sa Bulak at sa Gapan at patuloy na dumaraos sa gabi-gabi. Kami man ay mga napupuyat, ngunit kami masaya. Kami nakapaglilingkod po sa iba at patuloy na ibibigay na i-share ang pabalita ng magandang balita ng inyong pagmamahal sa aming kapwa. Amin din po sinasama sa panalangin ang mga dumalo sa gabi-gabing evangelism dito sa San Leonardo. At gayon din sila ay dadalawin ng mga grupo ng Voice of Youth bukas ng umaga para sila ay patuloy na i-serenade, patuloy na ipadama sa kanilang pagmamahal na ang Holy Spirit ang kasama nila ng mga interest na ito, na patuloy nila makita ang inyong pagmamahal at bigyan niyo po sila ng karunungan sa kanilang pagtugon na kayo ang kanilang piliin sa halip na ang kanilang sarili o dakilang Diyos. Masakit man sa damdamin na kami ay nagiging makasarili, ngunit kailangan namin kumising sa aming pagkakatulog. Sa pagpapatuloy naming panalangin, nais namin isama sa panalangin na may mga karamdaman
na nasa aming listahan. Patuloy niyo po kaming hipuin na inyong mapagpagaling na kamay. Marami sa amin mga kamag-anak, kaibigan, kakilala ay patuloy pa rin nagpapagaling. Patuloy po namin sinasama sa panalangin ang aming mga pisikal na kalagayan, kalusugan. At kayo din namin dinadalangin ng mga nakikinig ngayon sa live. Ngayon din yung mga makikinig mamaya sa replay. Samahan niyo po kami sa maghapon na ito at patuloy na maging pagpapala kami sa iba sa pamamagitan ng aming natututunan na yung mga aral na sa aming pag-ibig sa aming kapwa. Dalangin din po namin ang sambahayan ni Ate Revy, patuloy na kalakasan ng pananampalataya ang aming dalangin sa bawat isa sa kanya, sa kanilang pamilya, kanilang bahay-sambahan. Gayon din ang sambahayan si Sister Shirley Rosacinto. Kung sa alinman sa kanila ay may karamdaman, may problema at pagsubok at pagdaraanan sa buhay, samahan niya po sila o dakilan Diyos, makita nila ang inyong pagmamahal at patuloy na lumulukas ang kanilang pananampalataya. Dalangin din po namin ang sambahayan ni Ate Lorna. Sila rin po ay may mga pinagdaraanan sa buhay na kasama niyo po sila ay nakakaraos, nakakalampas sa kanilang mga pagsubok na dinadaanan sa buhay, kaya patuloy niyo po silang samahan o dakilan Diyos. Gayon din ang sambahayan ni Sister Sweetie, ay samahan niyo po sila patuloy, kanyang mga anak at kanyang mga pamilya. Patuloy niyo po silang ipagkaloob ang kanilang pangailangan. Padaman niyo po patuloy sa kanila ang kanyang pagmamahal, kasama na si Sister Hannah, na kanyang anak, na patuloy na bigyan niyo po ng malusog na pangatawan, karunungan na nagmumula sa inyo na kanyang mapanatili ang kanyang malusog na pangatawan upang magamit sa gawain o dakilan Diyos. Dalangin din namin ang sambahayan ni Sister Belinda Salvania. Ano man ang kanilang status ng kabuhayan o mamumuhay sa mga sandali na ito, patuloy niyo pong ipadama sa kanila ang inyong pagmamahal. Gayon din ang sambahayan ni Sister Elizabeth Erese, at patuloy na paltatagin ang kanilang pananampalataya sa kabila ng mga dumarating na pagsubok sa kanilang buhay. Dalangin din namin ang sambahayan ni Sister Teresita Dairet Reyes, kayo din yung kanyang mga anak at mga apo. At patuloy na kayo ang kanyang makasama sa bawat sandali. Tulungan niyo siya na kanyang ma-guide din ang kanyang mga anak at mga apo, na makasama nila sa kanilang pagsamba at pagtitiwala at pagtatapat po sa inyo, at lalo higit sa paghanda sa nalalapit ninyong pagdating. Gayon din ang sambahayan ni Sister Wilma Fernandez, kung ano man ang kanilang mga pangailangan ay ipagkaloob po ito sa kanila. Gayon din ang sambahayan ni Sister Emelinda Makalalag, gayon din ang kanyang asawa na si Brother Eliseo, sa kanilang hanap po ay sa araw-araw, kanilang pag-travel araw-araw. Ingatan po sila sa daan, ilayo sa anumang kapahamakan, ay pagkaloob din ang kanilang mga pangailangan. Dalangin din po namin ang sambahayan ni Sister Mildred, Sister Nympha, kay Kuya Edgar Estabilio. Patuloy na ang kanilang mga pangailangan sa buhay ay patuloy niyo pong dinggin. May mga pre-request po sila sa kanilang mga puso, inyo po itong pagkaloob sa kanila ayon sa inyong kalooban. Gayon din ang sambahayan ni Sister Evelyn Sabat, kasama na yung kanyang mga invites, yung mga relatives sa malayo. Patuloy nawa nilang makilala ng lubusan ng Panginoon na aming tagapagligtas, dakilang manunubos, mapagpatawad, at higit sa lahat ng aming tagapayo at halimbawa. Dalangin din namin ang sambahayan ni Nanay Nerissa, gayon din Sister Zenaida Manarang. Kami rin po ay patuloy na lumalapit sa inyo at umaasa sa inyong mga pangako, na kami patuloy niyong patatagin sa aming buhay, at patuloy namin kayo makikilala at maibabahagi namin ang aming pag-ibig sa iba gaya ng itinuturo niyo po sa amin. O dakilan Diyos, salamat po. Salamat at sa bawat umaga ay minumulat niyo ang aming mga mata, ang aming mga isipan, na kayo nariyan para kami samahan at tulungan para sa aming unti-unting pagbabago at paglago sa aming pamumuhay bilang Kristiyano at inyong mga disipulo. Maraming salamat po, Ama, sa pagdinig sa aming mga panalangin. Sa kabila na inyong kabutihan na ito, kami mga makasalanan, patawad po kung saan nyo kami nasumpong nagkulang at nagkasala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Amen. Amen, mga kapatid. Salamat po sa mga prayer warriors. Salamat sa mga patuloy na sumusubaybay.
Salamat sa mga gumising ng maaga at kahit tayo ay nakisama sa ating devotional. Ayan, masarap gumising ng maaga, po, kahit puyat sa gabi. Ako ay nasanay na rin ang aking mata at isip na gumising ng maaga. Kasi para may kulang sa maghapon pag walang devotional and prayer, po. So ayan, God first morning po sa lahat. Pagpapatuloy ang buhay. Sabi nga, isang araw na okasyon na lumipas, Kaya huwag natin ibuhos lahat ng power natin sa isang okasyon na nating nakasanayang ipag-celebrate. Bagkus, gamitin natin ang mga panahon para sa paglilingkod sa Panginoon. Ayan po, God first morning po sa lahat. Medyo maaga tayo natapos ngayon. Yung mga napuyat, gusto balik sa tulog muna. Ay ba naman, luto na. At kami maya-maya ay sasamahan ko pa yung Voice of Youth. Meron kaming isang mission na gagawin po. Patuloy ang pangaral kahit na yung aming mga invites ay mahirap papuntahin sa church kasi mayroon silang kabibisihan. Ganun pa man ang Panginoon ay nariyan para kami pa rin isamahan sa gawain. Sa pagpapatuloy ng araw, ingat po ang lahat at patuloy tayong nakita natin na ang pinakamasarap na greatest joy sa buhay, yung pagtulong sa kapwa. God first morning po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have desire.